Okay, ang dala mong tanong ngayon galing sa mga notes mo. Parang simple lang pakinggan pero grabe ang lalim pala. Medyo. Tungkol ito doon sa isa sa mga salaryin na kasama sa krus. Yung humingi ng tawad sa huling sandali, 'di ba? At pinangakuan ni Jesus ng paraiso. Ang tanong, kung namatay siya agad-agad, kailan eksakto siya bubuhayin muli para matupad yung pangako? Akala mo simpleng kailan lang pero hindi pala. Yung mga sagot bubuksan ng isang napakalaking usapan. Eksakto. Kasi hindi lang yan tungkol sa isang timeline or schedule. Yung tanong na yan, nagiging bintana siya. Bintana saan? Para silipin natin yung mga pinaka-foundational na konsepto. Ano ba ang hustisya ng Diyos? Bakit niya tayo binigyan ng free will? At siguro yung pinakamalaki, kung alam na ng Diyos ang lahat, bakit kailangan pa ng araw ng paghuhukom? Para saan pa yung buong proseso, di ba? Sige, yan. Yan ang gusto nating himayan. Simulan natin doon sa pinaka-basic na premise na ilahad sa material mo. Sige. Unang-una, nililinaw doon na ang Diyos ay all-knowing. Bago pa man likahin ang universe, alam na niya kung sino yung mananampalataya at kung sino ang hindi. Yes, omniscient. So kung ganoon, bakit kailangan pang dumaan sa isang formal, pampublikong paghatol? Para kanino yon? Parang redundant. Yan yung tamang-tamang tanong. At ayon sa teksto, ang sagot dyan ay ang paghatol hindi para sa Diyos. Okay. So para kanino? Para ito sa kanyang mga nilikha. Isipin mo, ang mga anghel at mga tao, hindi naman natin otomatikong naiintindihan yung isip at puso ng Diyos, di ba? Hindi natin basta-basta gets yung kabuuan ng katarungan niya. Okay, sige. Anong magiging epekto nun kung sakali? Isipin mo na lang to. Sa isang kumpanya, kung may isang empleyadong bigla na lang tinanggal, walang memo, walang paliwanag, anong mararamdaman ng mga natira? Mag-aalala, mangangamba. Baka ako na yung susunod. Exactly. Nagkakaroon ng takot, pagdududa, kawalan ng tiwala sa management. Ganon din daw sa universe. Kung may isang nilikha na basta na lang itatapon sa luwa ng apoy nang walang malinaw na pampublikong dahilan. Maaapektuhan yung free will ng iba na mahalin siya. Kasi may kasamang takot na. Oo, magkakaroon ng paranoia. Gets ko na. So para itong isang public trial, ang layunin ay hindi para malaman ng hukom kung guilty o hindi. Kasi alam na niya yon. Kundi para makita ng buong korte ng lahat ng nanonood yung ebidensya. Para maintindihan nila kung bakit yun ang hatol. Tumpak! Ang paghatol ay ginagawang pampubliko bilang isang demonstrasyon ng katarungan. Dito, yung bunga ng buhay ng isang tao, salita, gawa, intensyon, inilalantad lahat. Para walang tanong, walang what if. Yun mismo. Ang goal ay mapanatili yung tiwala at pag-unawa sa hustisya ng Diyos. Sandali, medyo nalilito ako sa isang bagay. Anong koneksyon nung pagiging public ng paghatol sa free will? Akala ko ang free will ay personal na pagpili lang ng tama o mali. Magandang tanong yan. Kasi ang lohika sa material ay ganito. Kung ang isang nilikha ay nagdududa sa hustisya ng Diyos, hindi niya kayang mahal ang Diyos ng buong katapatan. Parang sa isang relasyon, di ba? Kung may duda ka sa partner mo. Oo, hindi mo siya kayang mahalin ng 100%. Laging may takot. At kung walang tunay na pag-ibig, laging may posibilidad na magkasala. So yung isang hindi malinaw na hator, parang virus na pwedeng kumalat. Na nagdudulot ng instability sa malayang kalooban ng iba, naaapektuhan yung kakayahan nilang pumili ng malaya kasi may takot na bumabalot sa kanila. Dito nagiging super interesting para sa akin. Ipinapaliwanag din ng source mo kung bakit hindi tayo niliha ng perfecto agad. Oo. Kasi kung alam na natin ang lahat mula sa simula, imposible raw ang kasalanan. At kung imposible ang kasalanan, anong punto, di ba? Walang tunay na kalayaan sa pagpili. Ang pagpili na hindi magkasala ay may kabuluhan lang kung mayroon kang kakayahang magkasala. Kung hindi ka pwedeng magkamali, hindi yun pagpili. Programming yun. Para kang robot na nakaset lang sa good mode. Ang sistema ngayon, ayon sa teksto, ay nagbibigay daan sa mga nilikha na kilalanin ng Diyos sa pamamagitan ng karanasan, ng pagsubok, at ng pagpili. So, paano na-solve ng Diyos itong dilema?
Paano niya pinakita na trustworthy siya nang hindi naman inaalis yung free will natin? Dito na ngayon pumapasok yung krus. At ang ganda ng tingin ng may akda sa krus dito. Hindi lang ito basta pambayad utang sa kasalanan. Ano pa? Ang krus daw ang nagbibigay ng tunay at di matatawarang halaga sa mga nilikha. Kung wala ito, para lang tayong mga disposable na prototype. Pag nagkamali, tapon. Wow! Pero dahil sa sakripisyo ng kanyang anak, yung mga nilikha naging napakahalaga sa ama. Grabe, yung analogy na ginamit sa source mo, sobrang tumatak sa akin. Yung sa sirang laruan, Oo. sabi doon, ang isang sirang laruan pwedeng ituring na basura. Pero kung yun ang paboritong laruan ng isang namayapang anak, bigla itong nagiging pinakamahalaga sa lahat para sa mga magulang niya. Hindi dahil sa laruan mismo. Kundi dahil sa koneksyon nito sa anak nila. Ang ganda nun! Ganun na nga, sa pamamagitan ng krus, kumbaga, yung dugo ng anak ay sumanib sa sangnilika. Kaya tayo, kahit broken dahil sa kasalanan, naging napakahalaga sa ama dahil nakikita niya sa anak niya sa atin. Yun ang ultimong patunay ng pag-ibig at katarungan. Okay, ang ganda ng foundation. Malinaw yung pundasyan. Pero, paano nito sinasagot yung problema natin sa simula? Balik tayo doon sa sala rin sa krus. Sige. Kung kailangan ng public trial para sa lahat, paano mangyayari yun sa kaso niya? Namatay na siya. Kailangan siyang bigyan ng pagkakataong mamili. So, kailan siya bubuhayin? Naglatag yung source mo ng 3 pananaw, di ba? Tama, 3 posibleng pananaw at bawat isa may butas. Okay, isa-isahin natin. Ang unang pananaw, bubuhayin siya sa unang pagkabuhay na mag-uli. Ito yung para sa mga matuwid bago magsimula yung 1,000 taong kaharian ni Kristo. Okay, anong problema doon? Ang problema, kung mangyari yun, yung salarin, otomatikong magiging mamamayan ng kahariang yon. Ibig sabihin, mamumulay siya ng masaya, walang hirap, sa loob ng 1,000 taon. Teka, parang ang daya naman nun. Yung ibang mananampalataya, yung mga martir, dumaan sa matinding pagsubok, tapos siya, dahil lang sa isang pangungusap, shortcut to paradise. Yun mismo. Nasaan ang hustisya doon, di ba? Tapos, binanggit pa sa source na yung katawan niya magiging pangkaluluwa lang, hindi espiritual tulad ng sa mga martir. Parang may ibang status level. May hierarchy pa. Okay, pangalawang pananaw? Yung pangalawang pananaw ay halos pareho lang. Bubuhayin siya sa simula mismo ng 1,000 taong kaharian. Same problem lang, yung issue ng fairness. Oo, at parang gumagawa pa tayo ng isa pang hiwalay na resurrection event na kailangan pa ng paliwanag. Nagiging mas komplikado. Gets. At ang pangatlong pananaw? Sa pagtatapos ng 1,000 taong kaharian. Ito naman, ibang problema. Kung sa dulo pa siya bubuhayin, hindi siya pwedeng maging bahagi ng mga mamamayan sa loob ng kaharian. So, sino yung mga tao doon sa loob ng 1,000 taon? Parang nagiging ghost town yung Millennial Kingdom kung lahat ng probationary cases na tulad niya ay sa dulo papapasok. Tumpak. Kaya bawat isa sa mga pananaw na yan, may naiwanang butas sa lohika ayon sa pagsusuri ng may akda. Okay, so lahat ng 3 option may butas. Dito na ngayon papasok yung sariling teorya ng may akda. Ito yung exciting part. Tama. At ang pananaw niya ay nakasentro sa isang napaka-critical na kaganapan sa dulo ng 1,000 taon, yung muling pagpapakawala kay Satanas. Yung para sa huling panunukso. Oo. Ayon sa kanya, ito ang magiging ultimate final exam para sa lahat ng mamamayan ng kaharian, kasama na yung mga tulad ng salarin. So yung 1,000 taon ng kapayapaan, hindi lang pala gantimpala, ito rin pala yung magiging proving ground. Ang galing! Hindi lang vacation, kundi final review bago ang exam. Eksakto. At sa huling pagsubok na ito, mahahati ang mga tao. Dito nagiging malinaw yung solusyon sa tanong ng katarungan. Paano? Una, para sa mga panik kay Jesus, yung mga mananatiling tapat, sila ay ituturing ng mga martir. At ang gantimpala nila, yung napakagandang buhay na tinamasa na nila sa loob ng 1,000 years, yun na mismo ang gantimpala nila. Pero teka, parang may kulang pa rin. Yung mga martyr na nagdusa noon, ang reward nila kapareho lang ng sa isang taong nabuhay ng payapa for 1,000 years. Paano naging patas yun? Yan ang critical na tanong.
At ang sagot na may akda ay hindi nakasalalay sa level ng paghihirap, kundi sa finality ng pagpili. Pero dito pumapasok yung kabilang panig. Paano naman yung mga panig kay Satanas sa huli? Oo nga, yun ang mas malaging tanong. Binigyan na sila ng 1,000 taon ng perfect life. Tapos, tatalikod pa rin. Dito pumapasok ang henyo ng argumento ayon sa kanya. Yung mga papanig kay Satanas tumanggap din ng biyaya at namuhay ng masaya sa loob ng 1,000 taon. Ngunit, yung mismong panahon yun ng biyaya ang magiging basehan ng mas mabigat na pananagutan nila sa araw ng paghuhukom. Paano? Ginamit sa teksto yung prinsipyo, sa sino mang binigyan ng marami, marami rin ang sisingilin sa kanya. Wow. Teka, so yung 1,000 years, hindi lang pala siya premyo. Pwede rin siyang Maging bigat sa'yo. ang galing ng twist. Yung biyayang tinanggap mo, yun din mismo ang gagamiting ebidensya laban sa'yo. Hindi ka pwedeng magsabi sa paghuhukom na, hindi ko naman alam, o nahirapan kasi ako. Dahil binigyan ka ng 1,000 taon na walang hirap para patunayan yon. Grabe, walang lusot. Tumpak! Naging balanse. Para sa mga nagtagumpay, ang 1,000 taon ay isang advance reward. Para sa mga bumagsak, ang 1,000 taon ay isang grace period na nagpapatunay na kahit sa pinakamagandang kondisyon, pinili pa rin nilang tumalikod. Kaya mas mabigat ang hatol nila at walang makaka-question sa hustisya noon. At doon, verify yung pananampalataya ng salarin sa krus sa pamamagitan ng huling pagpili niya. Sa paraang pampubiko at hindi mapag-aalinlanganan. Grabe. Nakakatakot isipin, no, na kahit ibigay na sa iyo ang lahat, 1,000 taon ng kapayapaan, posible pa ring piliin ng tao ang tumalikod. Ibang klase talaga ang lalim ng free will. Oo. Okay, so para buuin ang lahat, yung simpleng tanong kung kailan bubuhayin yung salarin, nagbukas ng napakalalim na pagtatalakay sa kung paano at bakit kailangan ipakita ng Diyos ang kanyang hustisya. Hindi lang ito basta pagpaparusa. Ang buong proseso ay para mapanatag ang malayang kalooban ng bawat nilikha, isang kaloob na binigyang alaga na ang krus. At yung teorya ng may akda, nag-aalok ng isang eleganteng solusyon. Kung saan ang mismong buhay, sa 1,000 taong kaharian ay nagsisilbing parehong biyaya at huling pagsubok. Ito ang ultimong magpapatupad sa tunay na nasa puso ng bawat isa sa paraang maiintindihan ng lahat. Walang duda, walang tanong. At bilang panghuling ideya na iwan namin sa iyo para pag-isipan, sinasabi sa teksto na ang malayang kalooban ay nakumpleto ng biyaya ng Diyos, pero may kakayahan pa rin tayong tanggihan yung biyayang yun. Kahit sa perpektong sitwasyon. Kung ang isang perpektong kapaligiran na walang pagdurusa, walang sakit, sa loob ng 1,000 taon ay hindi pa rin para sapat para pigilan ng marami na tumalikod sa huling pagsubok. Ano kaya ang sinasabi nito tungkol sa tunay na kalikasan ng kalayaan at ng pagpili ng tao? Grabe, napakalalim na tanong niyan para pag-isipan.